Na-imagine mo na ba, ano kayang pakiramdam kapag milyonaryo ka na? Ano kayang pakiramdam kung meron kang 1,000,000 piso or more na savings sa bank account mo? Ang sarap nun, di ba? Ang tanong, paano nga ba kumita ng 1,000,000 piso? Ano-anong mga diskarte ang pwede mong gawin? Yan ang tanong na sasagutin natin dito sa video na to. At pag tinapos mo tong video na to, magkakaroon ka na ng mga ideas kung paano kumita ng 1,000,000 piso sa loob ng isang taon. Hello mga chong, hello mga chang. Kung ngayon mo pa lang ako mapapanood, ako nga pala si Edward Reformina. Isa akong online marketer, business owner at investor. At dito sa channel na to, nagbibigay ako ng iba't ibang tips, paano magpalago ng negosyo at magparami ng pera. In short, paano magkaroon ng mas maraming cha-ching. Kaya mga chong at mga chang, kung gusto mo laging makapanood ng mga videos na tungkol sa negosyo, sa pera at sa motivation, please click the subscribe button, pati na yung bell icon. So lahat tayo mayroong mga goals at pangarap, tama ba? At iba-iba tayo ng mga pangarap. Yung iba gustong sumikat. Yung iba naman gustong maging macho. Oh yeah. Yung iba naman gustong umasenso at maging milyonaryo. Kung gusto mong maging milyonaryo, manood ka ng mabuti dahil in this video, isi-share ko sa iyo yung top 3 ways na alam ko paano mag-earn ng 1,000,000 pesos in 1 year. Ikaw na lang yung bahalang mag-decide kung ano dito sa tatlo ang paraan na gagawin at pipiliin mo. Ako personally, yung pangatlong paraan ng ginawa ko para kitain yung first million ko nung ako ay 25 years old. And mamaya bibigyan din kita ng extrang bonus. Bibigyan kita ng access sa online class na ginagawa ko kung saan ituturo ko sa iyo step by step kung paano ko kinita yung first million ko sa internet. Kaya be sure na manood ka hanggang sa pinakadulo. Simulan na natin. Way number 1, learn a high-paying skills. Isang paraan para kumita ng 1,000,000 ay mag-aral ka ng high-paying skills. Skills na magbibigay sa iyo ng trabahong malaki ang salary. Tanong, ano naman ang mga skills na malaki ang salary sa panahon ngayon? dahil sa pandemya, halos lahat ng mga bagay ay online na. Kaya ang mga in-demand at mga high-paid na skills ay yung mga bagay na related o yung mga skills na related sa computer at software programming. Madalas kumikita ang mga programmer ng 30,000 pesos hanggang 100,000 pesos na sweldo kada buwan. Yung iba masigit pa dyan, lalo na yung mga freelancer na nagtatrabaho para sa mga foreign companies. Siyempre, nakadepende ang sasahudin mo sa level ng skills at experience mo. Ito maganda. Hindi mo kailangang kumuha ng 4-year course. Hindi mo kailangang mag-aral ng pagkatagal-tagal para maging isang magaling na software programmer. Ang dami kong kilalang mga highly paid programmers na self-taught. Sarili lang ang iniisip. Tama naman, di ba? Hindi, joke lang. Seryoso, sila ay mga self-taught or mag-isa lang nilang inaral yung skills nila. Kasi sa panahon ngayon, napakarami mong website na pwedeng puntahan para matuto on your own, para ka maging self-taught din. Mga website na tulad ng GitHub, Udemy at marami pang iba. Bukod sa programming, isa pang in-demand at high-paying skill ay social media advertising tulad ng Facebook ads or YouTube ads. Napakaraming mga negosyo ang kailangan ng tulong para makapag-market at makapag-advertise online. Kung meron kang skill sa advertising, yung mga negosyante, yung mga business owners, willing silang bayaran ka ng malaki kung matutulungan mo silang makapag-advertise at makakuha ng mga prospect or leads sa internet. Facebook advertiser salary ay pwedeng mag-range mula 25,000 pesos hanggang 50,000 pesos per month kapag local yung company pinapasukan mo. Pero kapag foreign ang company, mas malaki ang pwedeng kitain. Pwede kang kumita ng 50,000 pesos per month hanggang 150,000 pesos per month per kliyente. Ito maganda. Pwede kang kumuha ng maraming kliyente. Ito, imagine mo ng mabuti. Imagine kung kumikita ka ng 60,000 pesos per month per client. Tapos, 3 kliyente ang hinawakan o kinuha mo. So, computein mo yun kung magkano kikitain mo kada buwan at kada taon. So, computein natin. 60,000 times 3,
Sige na nga, mag-calculator na lang tayo para mas madali. Papanggap pa kasi na magaling sa math, hindi naman magaling sa math, di ba? So, computin ulit natin ha. 60,000 times 3 equals 180,000 pieces per month. Tapos i-times mo yun sa 12, syempre merong 12 months sa loob ng isang taon, 180,000 times 12, meron kang potential salary na 2,160,000 pesos. Ang laki, di ba? So way number 1, learn a high-paying skill. Way number 2, sell online. Sa panahon ngayon, karamihan ng mga transaksyon ay ginagawa na lang online. Pag-order ka ng pagkain, online. Pag mag-aaral ka, mag-i-school ka, online. Magsha-shopping ka, bibili ka, online. Pati nga pag-jojowa, pakikipag-date, online na. Bantayan mo yung anak mong nag-online, baka nakikipag-date na yan, no? Isa sa paraan para kumita ng 1 milyon ay mag-start ka ng online business at magbenta ka online. Ito maganda. Perfect timing ngayon na magsimula ng online business dahil maraming Pinoy sanay nang bumili online. Hindi tulad dati, marami pang skeptical, marami pang alangan bumili online. Ngayon, normal na lang ang pagbili online. Ikaw, nasubukan mo na bang bumili ng kahit na ano online? For example, sa Lazada. Nasa Lazada yan. Or sa Shopee. Shopee free delivery. O, di ba? Online na lahat. At napakalaki ng potential income ng mga online businesses. For example, alam mo ba na nung nakaraang 11/11 sale ng Lazada, last year pa yon, alam mo ba na umabot sa 1,000 mahigit na Filipino sellers nakabenta ng mahigit 1,000,000 piso sa loob lang ng isang araw? And isang sale lang yun. 11/11 sale lang yun. Di ba pag nag-sale yung mga Lazada at Shopee, may 8/8, may 10/10, may 7/7, may 5/5, may 12/12, lahat na yata ng number may sale sila, di ba? So imagine mo kung gaano kadaming mga online sellers ang kumikita ng milyon-milyon. Now, siguro ang tanong mo, Ano namang magandang ibenta online? good question. Napakaraming pwedeng ibenta online. Pwede ka magbenta ng damit, ng sapatos, ng pagkain, ng accessories, jewelry, supplement, electronics, gadget, yung nanay mo, pati yung tatay mo, kapatid mo, ibenta mo na din. Halos lahat ng pwede mong mabili sa mga malls ay pwede mong ibenta online. Meron akong kaibigan, ang product na binibenta niya online ay lutuan ng Japanese food, no, kawali ang tinitinda niya online. At binibenta niya yung item na yon ng around 3,000 pesos. Imagine, bawat tao na bibili sa kanya ng kawali, kumikita siya ng 3,000 piso. Imagine, makabenta lang siya ng 3 piraso kada araw. So, 3 times 3,000 pesos equals 9,000 pesos ang kinikita niya bawat isang araw. So, i-multiply mo yon sa 30 days, 9,000 per day times 30 days para malaman natin kung magkano yung kinikita niya kada buwan. So, kwentahin natin yun, no? Gumamit na lang kasi ng calculator, nagpapakahirap pa, hindi nga magaling sa math, no? So, i-compute natin yun, ha? Kung nakakabenta siya ng 3 kada araw, that's 9,000 pesos. Times natin sa 30 days, that's equals to 270,000 pesos per month na income. I-multiply natin yun sa 12 para makuha natin yung yearly potential income. Kung nakakatatlong benta lang siya kada araw, nung kawaling tinitinda niya, meron siyang 3,240,000 per year na online business. Mahigit 3 milyon sa loob lang ng isang taon. Kumikitang kabuhayan. Way number 3 is affiliate marketing. Question, nasubukan mo na bang mag-share ng mga post na nakita mo sa Facebook? Nasubukan mo na bang mag-recommend ng magandang pelikula sa mga kakilala mo? Nasubukan mo na bang mag-recommend ng masarap na kainan sa mga friends mo? Nasubukan mo na bang mag-recommend ng brand ng damit sa mga kakilala mo? Kaya ako natanong, kasi yung ginawa mo na yon, ang tawag doon ay promotion. Nag-promote ka ng post ng iba, ng products ng iba, at ng negosyo ng iba. Ito tanong ko sa'yo, may kinita ka bang pera doon sa pagpopromote mo? Binayaran ka ba nung producer nung movie na pinromote mo? Binayaran ka ba nung may-ari ng restaurant na ibinida mo? Hindi, di ba?
pero naging promoter ka ng product at ng business nila. In short, ginamit ka lang pala nila. Pinagkaperahan ka lang pala nila. Pinagkakitaan ka lang pala nila eh. Huwag ka malungkot. What if sabihin ko sa iyo na mayroong isang klase ng negosyo kung saan pwede kang kumita sa pamamagitan ng pagre-recommend at pagpo-promote ng negosyo ng iba? Gusto mo bang malaman kung ano yon? Ang tawag doon ay affiliate marketing. Ano ang affiliate marketing? Good question. Isang klase ito ng business kung saan pwede kang magnegosyo sa pamamagitan ng pagmamarket at pagpo-promote ng mga produkto ng iba. Ibang negosyo, ibang product creator, ibang product producer. Paano siya nag-work? For example, si Lazada. Nasa Lazada yan. Si Lazada kasi, bukod sa pwede kang magbenta sa kanya online, bukod sa pwede kang mag-shopping online, gamit si Lazada, meron din siyang affiliate program na sarili. Kapag naging affiliate ka ni Lazada, may mga ibibigay lang siyang link sa iyo. Ang tawag doon ay affiliate link. Okay? So ikaw, ang pwede mong gawin, pwede mong i-share yung link na yon sa mga kaibigan mo, sa Facebook, sa social media, sa mga kakilala mo. Tapos, kapag may mga tao na nag-click nung link na yon, tapos bumili sila, babayaran ka ni Lazada ng komisyon. Ganun nag-work ang affiliate marketing. Po-promote mo, i-share mo yung product, kapag may bumili, kikita ka ng cha-ching ng komisyon. So, ganun lang siya kasimple, di ba? Share mo yung product, i-promote mo yung product, i-recommend mo yung product. Kapag may bumili, meron kang cha-ching, meron kang komisyon. Napakasimple lang, hindi komplikado. Tama? Karamihan ng mga influencer at YouTuber na napapanood mo, ito yung isang paraan kung saan sila kumikita ng pera. For example, itong si Sir Slater Yang, na kilalang kilala from PBB, Pinoy Big Brother. No? Kapag nanood ka ng mga videos na ina-upload niya sa YouTube, makikita mo na sa baba ng description ng mga videos niya, mayroon ka makikitang mga links. At kapag kinlik mo yung mga links na yan, ang mangyayari, mapupunta ka kay Lazada. And dahil affiliate links yung mga yan, o yung mga links na yan, affiliate links yan. At dahil affiliate links ang mga yan, kapag mayroong nag-click at bumili, kikita si Sir Slater Yang ng affiliate commission. Kahit habang natutulog pa siya, no? Ayan. And another example ay itong si Sir Oliver Austria, kilalang isang architect and also YouTuber. And kapag pinanood mo din yung mga ina-upload niyang videos, like to see that this video. yan, sa baba ng video niya, may mga affiliate links ka rin na makikita. Oh, yeah. Click mo yan, another link na papunta sa Lazada. Kapag may nag-click at bumili, kikita rin si Sir Oliver Austria ng affiliate commission. Kahit itong kilalang YouTuber na to, no, kung kilala mo to, si Mimia. It's your girl, Mimi. Yeah, yeah. Yan, si Mimia, kilalang YouTuber din, influencer and YouTuber. Pati yung mga videos niya, meron din, yung ilan sa mga videos niya, meron ding mga affiliate links. Yan, let's say, ito, for example, ito. Pag kinlik natin yan, again, papunta na naman sa Lazada. Again, kapag merong nag-click ng affiliate links na yun at bumili, kikita ng mga affiliate commission itong mga YouTuber at influencer na ito. Wow! Now, to be transparent, hindi ako active affiliate ni Lazada. Pero, kinita ko yung first million ko sa pamamagitan ng pagpo-promote ng product ng iba through affiliate marketing. Ang tanong, bakit maganda ang affiliate marketing lalo na sa mga first-timers, sa mga newbie at sa mga baguhan pa lang sa pagiging online marketer or business owner? Ito yung mga reason. Una, hindi mo kailangan ng sarili mong produkto kasi nga magpo-promote ka lang ng product ng iba. Hindi mo rin kailangan mag-deliver ng products kasi yung gumawa ng products, sila yung magdi-deliver ng products. Wala kang malaking risk kasi hindi mo kailangan ng sariling inventaryo at hindi mo kailangan ng napakalaking puhunan. Kung gusto mong matuto paano gawin at simulan itong affiliate marketing, mag-iiwan ako ng link or button sa baba ng video na to na pwede mong i-click.
Click mo lang yung video na yun para makapag-register ka dun sa online class na ginagawa ko kung saan isi-share ko sa'yo yung eksaktong mga steps na pwede mong sundan kung sakaling gusto mong mag-start ng affiliate marketing business. O kaya naman, pwede kang mag-type sa ibaba sa comment section ng affiliate. Kapag tinype mo yan sa comment section, papadalang kita ng link kung saan matututunan mo step by step itong klase ng online business na ito. Question, dito sa tatlong paraan na napag-usapan natin, ano yung pinaka-okay at pipiliin mo? High-paying skill, online selling, or affiliate marketing? Pwede mo bang i-share sa comment section yung sagot mo? Thank you so much for watching mga chong at mga chang. This is Edward Reformina. See you sa next video. More cha-ching sa'yo. Remember, be unstoppable.